Dahil malaki ang hubas o low tide, kaya naman nandito kami sa Baculudan para mamulot ng mga shells na pwedeng maulam. At ito na nga pala yung update sa buntis na lobster na alaga namin. Hello mga mare at pare, this is Maring Lenlin, babaeng waray noon na naninirahan dito sa maliit na baryo sakop ng Lavisaris, Northern Samar. Napakalaki ng hubas, kaya naman eto ako at bababa papunta doon sa Baculudan. Hello mga guys! Andito ako sa bahay ni Maring Lenlin Vlog. Natuwa na naman ako sa bunso ko, minsan yung tawag niyan sa akin Maring Linlin lang. Kapag ganitong napakalaki ng hubas o low tide, naengganyo talaga ako na pumunta dito sa Baculudan. At ang una kong nakita etong balat, hindi ko alam kung anong tawag dyan dahil dito sa amin iba't iba yung tawag sa mga balat. Pero hindi ko kinuha yan, pinakita ko lang sa inyo tas binalik ko ulit. May natanong nga din pala ako dito kanina na mangingisda na naghulog ng lambat. Siguro itong isda na to isa sa mga nakatakas sa lambat niya. Meron nga din palang dalawang bata dito na namumulot ng shells. Hindi na sila iba sa akin, kaya naman inaya ko sila na kumain dahil meron akong dalang pagkain. Pasado alas 11 na nga pala sa mga oras na yan, kaya nakaramdam na ako ng gutom. Kaya tumabi na muna kami at dito na lang kami sa ilalim ng bakhawan dahil dito lang malilim. Tinanong ko nga din pala sila kung nananghalian na sila, sabi nila hindi pa nga daw, kaya sabi ko magsalo-salo na kami. Isang plato lang kasi itong dala ko, nakabalot lang yung ulam tsaka yung kanin. Yung ulam nga pala namin, tortang dilis na dito lang din nakuha sa harapan ng pantalaan dahil nung nakaraang araw talagang dinagsa kami ng mga dilis. Pagkatapos kumain eto at naghanap-hanap na kami ng mga shells na pwedeng makuha. At ito yung kadalasan na shells na makukuha dito sa Baculudan at ang tawag nga pala nito dito sa amin ay sikad-sikad. Sa ngayon hindi masyadong madami yung mga sikad-sikad dito sa Baculudan, pero meron at meron ka pa ring makukuha. May panahon lang din kasi sila. Pero kung pang ulam lang naman yung hahanapin mo, sigurado na makakaulam ka dito. Pero kapag panahon ng mga shells o sikad-sikad, punong-puno itong Baculudan, napakadaming tao nangunguha ng mga shells pang benta at pang ulam. Talagang balde-balde yung nakukuha nilang mga shells dito at binebenta nila sa labas ng baryo. Dinadala sa mga malapit na bayan. Mas maganda kasi yung bentahan doon, tas marami talagang bumibili. Isa kasi yung sikad-sikad sa masasarap na shells, kalasa siya ng sahang kung alam nyo. Nakakita nga pala ako dito ng dudo-dudo kung tawagin sa amin, o mas kilala nyo ata tong bilang suso. Pero kapag namumulot talaga ako ng shells, hindi ko kinukuha yung mga dudo-dudo o suso dahil nakakatamad magtanggal ng pinakapitan kahit hindi naman ako yung naglilinis. Meron din ako nakitang star sa dagat pero binalik ko din. Maganda sana mamulot ng mga shells kasi napakalaki ng hubas, kaso napakainit naman. Nag-iisip na nga ako na bumalik niyan sa payag dahil napakainit, para kang mahihimatay. May nakita nga pala akong mga tayom dito. Isa nga pala yan sa iniiwasan namin na maapakan. Natanaw ko din itong dalawang bata na papaalis na din. Nakaramdam na din siguro sila ng init dahil grabe katanghali ang tapat yan. At dahil nga pala malaki yung hubas o low tide, kaya asahan nyo na napakataas din ng tubig dagat o high tide. Pagkapasok ko eto at nakita ko na tinitimbang nila itong napakalaking alaga naming lobster. At sa mga nagtatanong kung kumusta na nga daw yung alaga naming lobster na buntis, eto na nga pala siya at nanganak na. At yung mga anak niya nakalabas na siguro yun sa net dahil malaki yung butas. Hindi na kasi namin siya ikinulong sa kulambo para alagaan yung mga anak niya dahil lagi siyang lumalabas. At kung nakarating ka nga pala sa part na to, maraming salamat sa panonood mo ng simpleng buhay namin dito sa probinsya ng Northern Samar. At yung nagustuhan mo naman yung vlog natin ngayon, pwede mo po ako i-follow at i-share na din yung video na to. Salamat, see you on my next vlog.